add one more thing lang po. Kanina, gusto akong ipa-disbar. Okay, ganito yun. Sabi ni Congressman Catuano, is siya lawyer? Malamang, kasi attorney with si Angeles yung nakalagay sa akin. But sige, at dahil abogado ko, at hindi daw ako umattend sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw na ito, patitignan daw niya sa legal ng House kung pwedeng mag-fight sila ng disbarment case sa akin. Walang tanong kung ako po ay lumabag sa Code of Ethics ng mga abogado dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Dinudulog ito sa Korte Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, akala mo sila yung nagpa-discuss sa So, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitignan nila yung item na yun ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating, naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, apadisbag natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto ng mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation niya, ang basa dapat natin dito ay command. Dito ka lang naman nata. Sorry po, kasi dahil ako po ay graduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So pag sinabi po nila kasing invitation, ang iniisip ko, pwede kong tanggihan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng subpoena, ibang usapan yun. Gayun naman, pino-congratulate ko po si Congressman Paduano dahil ipinaaral niya sa legal ng House. Ito po ay step in the right direction. Kasi, nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee, parang diretso na dun sa due process, etc. Step in the right direction na, because nasabing tama sila. Ibibigay namin, lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House. Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita ng pahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang ipinpeteng nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. So, araw-araw ba naman, pag nag-decide kami maglagay ng saloobin sa social media, automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. Noong 2016, nung nag-decide ako, to show my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam ko maraming maakasal at hindi lang kasal. I lost so many friends. Di lang pala ako. Paakalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are ruled sometimes, I'm not saying this is just in the House or it's in the House, but by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, we expect our officials, pinoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman,
they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. Woo! Also, ang hapon lang po. Aside from mas matalino kami. We are not Filipinos for nothing. Yes! May tanong po ba kayo? Marami. Para hindi tayo gabihin. Thank you. First, I'd like to congratulate everyone for the courage that you showed to inspire the Philippine people. Yung tanong ko is addressed to Attorney Trixie actually, no? Attorney Trixie, para lang din sa kapakanan ng mga maraming nanonood, no? At sa isang payak na pagpapaliwanag. After today that we or you submitted the petition sa Supreme Court, ang House po ba can still execute yung mga show cause orders or yung mga subpoena na nabanggit nila kanina? It depends on what the action is from the court. Dahil ang aming petisyon ay may prayer for temporary restraining order, kung with ERO, wala na po yun. Because patitigil muna yung pagdidinig at yung pagsamang sa amin. Kung wala pong TRO, they will continue. Okay lang yan sa amin. We've taken the matter to the court. Like we said, di naman kami nagtatakot. We will decide what to do should they decide to pursue issuing these show cause orders or other forms of communication. Do you think po ba na, sorry, do you think po ba na kahit pagkatapos ng araw na ito na nag-petition na tayo, ay gagawin pa rin ng HOR yung mga gusto nilang gawin hanggat naglabas ng desisyon yung or as a result of petition na sinabit natin? Hindi ko mag-guess or mag-presuppose kung ano ang gagawin ng Kongreso. However, it will be material to look at the time. May oras pa ba magtawag ng panibagong pakikinig? May oras pa ba na tingin nila yung mga show cause orders na yan? Kasi show cause means we are entitled to explain at kailangan mag-decide sila objectively on whatever action we want to take on those show cause orders. If there is material time, I suppose, then they will try to execute them. So, yun po yan. Thank you. Ayan, good afternoon po sa lahat. Attorney Trixie, ikaw si BMR Channel sa YouTube. Sa lahat mga nandito, maraming salamat at dito tayo. Ito na ba ang tanong ko? Sa lahat po sa atin, sa tingin niyo po, by observations, ito kaya ay ginagamit nila para ipangkik doon sa inilabas ni Congressman Puma at ni Attorney Victor Rodriguez at ng ating dating Pangulong Duterte dito nga po sa mga blanco sa Baykang Report. Sabagat wala pong nakita mga issue ngayon eh. Ano ang gagas lang po ang maingay na nag-i-aid po nito sa mundo ng social media. Maraming salamat sa sagot. Tingin ko kabit-kabit yan. Nag-umpisa yan dahil nagagalit sila dun sa mga reaction namin sa pag-conduct nila ng Quadcom hearings. Kaya sa totoo lang, ang konti sa amin nanonood nun. Kasi ang hirap panoorin, masakit sa dibdib. Ganun pa man, lumalabas at lumalabas, then lumalala yung ginagawa nila. So, yun yung una. Nasasaktan sila kasi pag nakita mo yung mga komento sa social media, grabe. Minsan grabe na kahit ako nagaglabihan na pero nakikita mo yung tunay na galit ng mga tao. They want to be protected from that. Pero it isn't just now the Quadcom hearings. Ngayon, dahil napakalaking issue ng budget, sabog na sabog kasi 2024 nag-iisipan natin. Pero yung 2 years in a row, na nagbubutom yung mga tao, tapos nabibisto na just how many people have been deprived of health care. Ito yung 4 Ps ha. 4
40s, senior citizens, PWDs, sila po yung unang nag-drop out dun sa programa ng PhilHealth. So, araw-araw nang dumadaan, na nakikita natin yung mga problema ng bayan na hindi inaasikaso dahil tinututukan nila yung perang makukuha sa national budget, na less likely araw-araw na mananahimik ang mga voters. Pagdating po yung election. So, kabit-kabit yan. It's the budget, yung impeachment, PDP, indict, and of course, yung darating election. Kailangan nila to survive politically or to at least be a credible win. Yun ang bakit. Then, kailangan tumahimik yung social media. So, yun po yung kabit-kabit lahat yun. Kasi yung nag-expose ng mga pangyayari na ganyan at nag-disseminate ang information na yun, ay vloggers. Yan po talaga ang statistics sa Pilipinas. Pala po, Tony. Makukonglong ba natin na masasabi ba natin na natutumbok po ng mga vloggers ang tunay na issue at problema ng bansa? I don't know if there's such a thing as tunay na issue kasi ang daming issue. At lahat totoo or madalas totoo. So, ang trabaho naman ng any media, whether it be, nagkaroon lang kasi ng social media. Pero any form of media, alam niyo sa international humanitarian law, ang definition of journalist is a person who collects information and disseminates it. So all of us are journalists under the international humanitarian law and entitled to protection. So, ang sinasabi mo, para pagtakpan ng tunay na issue, no. It's for more information. Ang ginagawa ng vloggers is it just widens the sphere where information is disseminated. So, sa ibang mga tao, nakakatakot yun. Kasi nawawalan sila ng space magtago. At kung ikaw po ay public, ikaw ay official ng gobyerno, at hindi tama lahat ng ginagawa mo, doble yung takot. Which is the entire purpose of the freedom of speech, diba? So yun po yun. It's really, it isn't about a truth. It's about the space for information where all of us can come to our own conclusions. Wala kasing pwedeng magsabi kung ano ang katotohanan. Halimbawa, hindi nila dinidefine ang fake news. Alam niyo kung bakit? Kasi ang hirap i-define. Halimbawa, si Galileo, sinabi niya, heliocentric ang solar system. Sabi ng Catholic Church, mali ka, fake news ka. 600 years later, nag-sorry sila. Totoo. 600 years later. Si Galileo, di naman nalinaw. After nung hearing niya, palabas siya ng kwarto. Kinikwento ko ng astronomy professor ko. Habang lumalabas siya sa kwarto, alam mo sabi niya? And yet it turns. Kasi sinabihan siya, you have to stay for humankind. That the earth does not rotate around the sun. Rotate, parang yung Italian kasi parang turns. Umayag siya. Sinabi niya masama, umikit sa malalalan. Pero sinabi niya, but as he was walking out the room, sabi niya, and yet it turned. Nariris siya. Pero pinabayaan na siya lumabas. Yun din sinasabi namin dito. You can hide. And yet it turns. So, it's not a truth. Okay, hanggang dito lang po ang ating live. Ito po sa next day. Nilubat na po ang ating cellphone. At maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Magandang gabi. Thank you so much. I'm just a ordinary person. A simple house
from Nassau. And I'm 70 years old. I woke up at 4:30 this morning so that I can join the people or my colleagues here at the Supreme Court. And then we were not allowed to enter the Supreme Court. So we went to McDonald's and, took our sweet time there to kill time. Kasi ang ano namin sa pagkakaroon na, hindi ko extra crowd. And hindi naman kami pwede mag-libot-libot. So, inagama namin yung 130 sa Max's restaurant. Hindi mas maganda kasi walking distance lang. So, I heard from someone that he woke up at 5:30. I think he is much younger than me. I woke up at 4:30 kasi I have to feed my dogs. And, ayusin yung kanila. I don't have actually any questions. I just want to thank each and every one of you. Because, my first time is when I just wanted to have a picture with J.M. Morales. Sir J.M. sa EDSA Shrine. Gusto ko magpa-picture sa kanya kasi nanood ako ng Pidayanics. And then, picture ko kay Atty. Trixie na kinakaroon ko for the longest time. And then, kay Atty. Badon, ang dami nagpapapicture ko sa kanila. Pero something about it. Because it drops off on me. Yung nakita ko sa kanilang carriage, lalo na kay Sir, so good carriage. Si KLC, who's so grounded, gorgeous. Si Dr. Lorraine, who really play with words, and the way she speaks is like music to my ears. Gusto ko yun. Isipin mo hindi na magsalita. Yung carriage nila, kaya nga kami nandito, nagpa-follow lang, dahil nag-drop off at yung mga ginagawa nyo, na hindi namin pwedeng gawin. Kaya ako yung small part ko lang na gawin, is sumama doon sa group namin. And I love them so much. Kasi ang dami-dami na tulong sa kanila, ang dami-dami na sabi-sabi nila, palikod nila. Kaya basta alam ni Lord yun. Pero rest assured, yung mga nasa Congress, they will not stay there forever. Because the Lord said, and we all believe in the Lord Almighty, the Lord Jesus Christ, na everything na ilalabas ng ating ginawa parang sa camera yun, parang at the end of your life, parang may projector doon na lahat ng ginawa mo is i-examine din mo yun para makuha mo yung unmet gift. Kung ang gift mo lang ay tansan or banyerang maliit. Pero it will all be revealed. At saka, whatever among souls we should read. Kaya nga tayo ganito dahil hindi na maganda yung ating gobyerno. Na kung mahal nyo kami, kasi you said na it's for the Filipino people. But if you really love us, why don't you have compassion to the Filipino people? The people that in the kasi yung language ko dati, parang president, malaya tayo. Kung mahal mo kami, kung mahal mo yung mga tao, gawin mo yung pakita mo yung pagmamahal mo. Imagine, last December, I have a credit card. I can buy anything I want. Pinipin ako ng anak ko. It's just not an ordinary card. It's an American Express card. Sabi na, you can buy para ko napunta ko sa supermarket. You can buy. I couldn't buy 2 pieces of carrots for 150 pesos.
ordinary size. And kamote, for 95. Kasi nag-ibig ako sa sarili ko na parang ganito ko lang magagastos yung pera na ibigay ng Panginoon sa akin. Kasi parang sa mga dapat sa pera kasi hindi natin pera yun. Kaya parang saan tao makikita sa sinungaling mo din ko. Salamat sa inyo lahat. Salamat kay JM. Hero ko yan eh. Kahit na lang minsan, hindi naman ako kilala. Kahit nakagroup ako ng tayo, hindi ako kilala talaga. Tapos, marami din ako natutunan ng mga curse words. Ano sinasabi ko? Kasi syempre kung ano kasi old school ako eh. Maraming salamat po sa inyo, kaya kayo nandito. Hindi ako ang natutunan sa akin. And I have never loved a president like Rodrigo Duterte. Hindi ko na-realize na mayroon pang tao na pwede magmahal sa bayan mo kung paano pag-ulit. Na walang kaya, naku Lord, pagpabiyahe po ako ng February, this month, pupunta ako ng Davao. Ano yung pictures na ihagin nyo na? Gusto ko magyari. Magkaroon ng picture na. Sabi ko, gano'n, hindi ako mahihiya magpunta kay Mayor Duterte. Para sabihin na, ang buhay ng mga natin mo. Hindi ko ba ako humingi ng picture? Kahit po akong Manila. Nag-rover ako kasi yung mag-things ko,